Simula nga po nang mawala si Anthony Edwards sa lineup ng Minnesota Timberwolves dahil sa pagtatamo nito ng injury, marami ang nag-expect na magkakaroon sila ng lose streak dahil bukod sa mawawala ang malaking porsyento ng opensa, puro contender rin naman ang kanilang makakatapat bago matapos ang regular season. Pero pinatunayan niya ng Timberwolves na hindi sila nakadepende ng husto sa kanilang superstar na si Anthony Edwards dahil kahit man hindi ito naglalaro sa team, nagagawa pa rin naman nilang makakuha ng panalo. In fact, simula nang mawala si Ant-Man, nagkaroon ng Wolves ng record na 4-1 sa last 5 games. Natalo lamang sila dito ng Portland Trail Blazers sa isang napakadikit na laro kung saan muntikan pa nila itong maipanalo. Ibig sabihin, napatunayan ng Timberwolves na napakalalim talaga ng kanilang lineup sa dami ng mga players na kayang mag-step up sa opensa at depensa na isang magandang senyales para sa kanilang team bago pumasok sa postseason. Samantala, matapos na maipanalo ng Los Angeles Lakers ang last game sa kanilang road trip laban sa Indiana Pacers, magbabalik na nga sila sa home court sa Los Angeles para kalabanin ng Brooklyn Nets na isa sa pinakamainit na team ngayon matapos nilang maipanalo ang ilan sa mga laro ngayong season. At bago pa magsimula ang laban, inanunsyo na hindi nga dito maglalaro sina Adot Hierro, Marcus Smart na questionable at sina Rui Hachimura, Luka Doncic at maging si Nick Smith. Ibig sabihin, kulang na naman ang kalagayan ng Lakers ngayon. Kaya posibleng mahirapan sila kontra sa Brooklyn Nets na pinahirapan ng Golden State Warriors noong nakaraang araw. May lumabas pa ngang balita na may 3 player na nga ang Lakers na hindi pinapaglaro ng coaching staff at tinanggal na sa rotation, katulad ni Nick Smith Jr., Dalton Keunig at si Kobe Bufkin na lahat nagkaroon ng DNP. Since wala silang masyadong impact sa team, hindi nga ito binibigyan pa ni Coach JJ Redick ng playing time at posibleng tanggalin sa off-season. Sa kabilang banda, hindi na naman makakapaglaro si Stephen Curry next game ng Golden State Warriors laban sa Washington Wizards since hinihintay pa nito ang final decision ng mga eksperto kung papayagan na nga siyang maglaro. Hindi pa rin naman siya nakakasama sa ginagawang intense workout since sisiguraduhin muna nilang wala itong iniindang sakit sa tuhod. Pero sinigurado ng Warriors na makakapaglaro na nga si Stephen Curry sa susunod na linggo at once na bumalik na ito sa lineup, inaasahan na hindi magiging limitado ang playing time. Ibibigay pa rin naman nila kung ano ang dating minuto ni Stephen Curry na nakakuha kahit man kagagaling pa lang nito sa injury. Isa pa, siya muli ang magiging number 1 option sa opensa kung saan papalitan niya na si Brandon Podziemski na posibleng paglaruin at ibalik sa off the bench kapag bumalik na siya. Hindi rin naman makapaghintay ang kanilang team na mangyari ito since must-win game sa mga susunod na laban kung gusto mo nilang magkaroon ng mas malaking tsansang makapasok sa playoffs ng Western Conference.